Ngayong araw nga ay nagpagawa tayo ng hollow blocks para sa mga project natin dito sa farm. Sobrang mahal nga ng materyales na gagamitin natin para sa project natin dito. Base sa pagkukompute namin at pag-estimate ay mas makakales kami pag dito kami mismo magpapagawa ng hollow blocks sa farm. Ito nga palang in-order natin ay wasan na graba. Wasan nga daw ang tawag dito since mapipino yung mga bato. Pero sa lugar nyo, ano ba tawag nito? Iba't ibang klase kasi daw yung graba. May mga malalaking bato, meron ding katamtaman lang at meron yung sobrang liit. Ang per load nga dito ay 1,600. Tapos nagpa-load kami ng 3. Hindi nga namin alam if maubos ba talaga yung 3 load, pero mas okay na yung sobra kaysa naman kulang. Dito nga ay prepare na din ni Kuya yung ayagan niya para hindi masali yung mga malalaking bato. Dito banda din ay pinatag niya yung mga lupa. Kasi sa paggawa daw ng hollow blocks, kailangan talaga pantay yung paglalagyan mo. Kasi kung hindi ay masisira din to. Nagsimula na nga sa pag-ayag si Kuya. At grabe, kita nyo naman maraming bato na hindi magagamit sa paggawa ng hollow blocks. Pero wag kayong mag-alala kasi yung mga bato na yan ay gagamitin din natin. Wala tayong sasayangin hanggat mapapakinabangan pa ay gagamitin natin yung mga materyales na exist dito. Maya-maya nga ay dumating na din yung mga in-order natin na bakal para sa project natin dito sa farm. At syempre yung mga semento na gagamitin sa paggawa ng hollow blocks. 15 pieces na semento nga yung binili natin. Pero hindi naman sure kung magagawa ba talaga to lahat. Dito nga sa mini tub natin kukuha ng tubig para gumawa ng hollow blocks. Kibali ang gagawin, lalagyan na lang siya ng pampasigop ng tubig para makaakyat sa taas yung tubig. 5,000 plus din yung bili namin sa hose na to. Pero hindi naman pang isang beses lang natin to magagamit. Nung sumunod na araw nga ay nagsimula na si Kuya sa paggawa ng hollow blocks. Habang nanonood lang kami ay parang na-excite din kami kasi first time namin makita kung paano ginagawa yung hollow blocks sa personal. Sabi nga ng iba mas maganda daw tong gamitin kasi dalawa na yung magagawa mo sa isang pindot lang. Pero sabi ni Kuya mas mahirap daw tong gawin kasi nga dalawang magkakadikit. At dapat kasi daw paglatag mo ay hindi talaga siya masisira kasi pag nasira yan na talaga yan. Hindi mo kasi siya pwedeng i-renovate. Kibali kung gusto mo talaga siyang ulitin, ibabalik mo talaga to sa mismong hulmahan niya. Kita nyo naman sa video na to, may masasacrifice talaga na part ng hollow blocks. Hindi man sasadyain ay masisira talaga yung kabila. Pero kahit may sira nga ay nagagamit pa rin naman daw yan. Kasi nga sa pag-construct may mga time talaga na isang box lang yung magagamit sa hollow blocks. Sa isang araw nga ay sobrang dami nang nagawa na hollow blocks. Nung una nga ang dahilan namin kung bakit napagawa kami ng hollow blocks ay gusto namin i-concrete yung bakod namin. Kaso nga lang, kailangan pa pala namin kumuha ng permit at matatagalan pa yun. Aside sa pag-concrete ng bakod namin ay marami pa rin naman kaming plano dito. Kaya naman, uunahin muna natin yung iba na pwede nating gawin ngayon. Syempre, hindi daw papayag si Normie na hindi niya masubukan kung paano gawin yung hollow blocks. Baka kasi daw sa susunod ay kaya niya nang mag-DIY ng bahay. Huy, malay mo, diba? Syempre, itong ginagawa niya ay bagong learnings na naman para sa kanya. Na buong buhay na niya dadalhin. Ang kagandahan lang kasi talaga dito kay Normie ay hindi siya takot sumubok at magkamali. At halos lahat ng bagay ay gusto niya din matutunan. Naniniwala kasi siya na ang mga bagay na natututunan niya ay magagamit niya din sa pamumuhay niya. Dahil nga maganda yung pagkagawa niya nung una ay na-excite na siya na gumawa ng marami. Ikaw yung gumawa nito lahat? Hindi ah. Grabe, nakakapagod, napakabigat. Dito, May. Alayo naman ang pupuntahan mo. Akala ko ikaw nagawa nito lahat kasi yung pawis mo parang pang ano na, 100 na hollow blocks. Hindi, dalawa pa lang to. Dalawa pa lang pala. Kailangan daw ganyanin. Ganyanin? Lah, Ala, natututo ka na. Parang lahat ng mga tao ay mawawala na ng trabaho dahil sa'yo. lah. May. Ah! Wala, ang liit. Ala, oh! Bakit short? Ano yan? Wala, ang liit niya, May. Ba't ang liit? Ay, Dakulam. hindi na dakdak di ay. Ibalik natin. Huwag mo na ibalik, yan na yan. Nasobra mo sa duot, day. Nasobra mo sa, ano ang pinapahiwatig mo? Nung dumating ako, ano? May, Oh, alam mo, ako to. Ano, ikaw? Tapos ikaw yan. Kasi maliit ka ako, matangkad man ako. Nung dumating ako, biglang nagbago yung height ng hollow blocks mo, ha? Hindi ko nga alam, May, kung bakit ganun. Nako, sinasadya mo ata yan, eh. Ayoko na, nakakapagod. Nakadalawa ka lang, nakakapagod na.
Nakakapagod talaga siya, May. Nakakapagod. Madali, masakit sa kamay. Kung nagkamali man kayo ay huwag kayong matakot sumubok ulit. Kasi sa pangalawang ulit na yan, hindi na kayo nagsisimula from scratch. May mga pagkakataon din na sa pangalawa at pangatlong subok mo ay magfi-fail ka pa rin. Pero kung gusto mo talaga yung isang bagay, kahit maraming balakid pa man para makamit mo to, ay gagawa at gagawa ka pa rin ng paraan para makuha or makamit mo to. Hindi madali ang mapagdadaanan mo para matuto. Pero ang sarap sa pakiramdam pag nagawa mo to. Ang total na nagastos pala namin dito ay 3,200 sa dalawang load ng graba, 1,755 sa 9 pieces na semento, at 2,700 pesos sa gumagawa kasi nga 300 pesos siya per sack. Ang total na nagawa niya na hollow blocks ay 675. So yung expense natin bawat hollow blocks ay 11.3. Kahit papano ay nakatipid pa rin tayo kasi nga 13 pesos to 15 pesos ang hollow blocks dito.